Hello guys, at ngayon ay mag-update lang tayo sa mga top trending stocks. Don't forget to subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakasubscribe, and pakipress na rin yung notification bell para palagi kang manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin. Mag-start na tayo. Medyo napagod ako sa ginawa kanina. Wait lang. Naghang. Ayan. Of course, yan. Okay. Unahin natin yung MAC. Quick update lang tayo. MAC, sobrang solid nung rally, guys. Okay. From the breakout, somewhere here, 6. And ngayon, close at 7, ano. Sobrang solid, guys, nung rally na to. Ayan, so medyo batakin natin na konti. 15%. Not bad. Ayan, for this one. So yun nga lang, overbought na to eh. So kung extend pa yan, bonus, ano. And for sure maghahanap ng ano yan, ng support. Fresh breakout, support ang hanapin yan. So for this one, meron na tayong dito nakitang resistance, possible resistance somewhere here sa 7.05 malapit, or sa may 7.1. And kung magra-round off tayo, 7.1. Ayan. So siguro dito yung natin possible support 6.6. Ayan, kung mag-add tayo rito 6.6 for MAC. So saan yun? Ito yun, guys. Ito yung area na to. Ayan, so pwedeng support to, for this one. Save. Okay, sa daily chart, overbought na rin. So tignan na lang natin kung hanggang saan to. Baka kasi medyo ma-extend pa ng konti, of course papataas. Next, MRC, same pa din. Sila din kahapon yung trending. Weekly, okay. So as of now, still nasa resistance, holding on. Okay, then sa daily chart, nag-close dun sa may taas ng 200. Ayan, so medyo maganda yung setup, Ayan, kasi kung titingnan natin, so twice lang nag-retest, pero nag-breakout ngayon, That's confluence resistance okay sa area na to. So medyo to, guys, medyo risky kasi alanganin. Ayan, pero tignan natin, baka magkaroon tayo ng dito, guys, divergence, kung magrarally man to, pwedeng ma-hit yung 1.2. Ayan, kasi ito yung next resistance natin. So ma-hit yan, then pull back. Pwedeng ganun yung setup na to, Ayan, tas divergence. Of course, kikreate to ng higher high. Just in case lang, napitikin ulit, papataas. Okay, tas dito, it's either flat or lower high, guys. Ayan, sa RSI. Then, next po natin dito, guys. Medyo nangangati yung ko, lalamunan, kaya nahirapan ako magsalita. Dito nalaglag 1.69, pero yung close niya 1.72, guys. Okay, so kung i-check natin, medyo masamang pangitain to for dito, since kung titignan natin yung na to, yung kanyang
historical bottom. Ayan, talaga nalalaglag to sa malapit sa 1.2 hanggang sa 1. Okay, malapit sa 1. And kaya for now, since lower highs, lower lows, it means still bearish pa rin to. Then hindi na guys nag-hold sa may support yung mismong RSI. Ayan, so medyo risky yung setup na to guys. Still bearish eh. Ayan. So oversold, tingnan natin. Okay, for sure magkakaroon to na bounce play. Ayan, kasi oversold na siya. Ayan, pero sa weekly masamang pangitain eh. Di ba? FCG. Check natin FCG. Okay. Solid din yung rally na to guys, FCG. Ayan, so meron pa tong asim kilig. Ayan. Okay, so pwede pa to mag-extend guys. No? Pwede pa mag-extend dyan. Ayan, kasi dito, kung papansinin natin, of course, you have your pullback tapos nag-bounce. Slight bounce, of course. Ayan, pero kung titingnan natin, ang possible next target na natin dito, malapit dito guys eh. 0.95. No? So, pwede ron. And dito rin, pwede sa 0.9 kasi to eh. Sa lower time frame, magiging resistance din to guys, yung area na to. So, that's why meron tayong pasobra dyan guys. Ayun, pasobra yan eh. Sa lower time frame, makikita yan. No? FCG, SECB. Check weekly. So, sa weekly, Security Bank, medyo solid ulit yung kanyang candlestick, pero di pa naman kasi nagko-close yan. And remember guys, overbought to. Overbought. So, pwede pa namang ma-maintain, Okay, sa area na to, kaso overbought nga. Okay. So, kapag nag-extend hanggang dito, pwede. 105 sa loob ng green box, for Security Bank. Sa daily chart, same here. Hindi pa siya overbought. Ayan. So, may play pa to, guys. Tapos galing sa baba yung stochastic. Pwede. Then, yung last, ABA. Wait lang. Ano ba kaya? 17. Tama naman. ABA. Check natin sa weekly chart. Latest lang din to guys. Still nasa resistance pa din. So kung mare-reject dyan, possible pwede pa itong bumagsak dito ulit sa 0.73. Check natin. 0.84 yung closing niya. Sa daily chart to Ayan, tas yung support ito nga. Since retest lang to, tingnan natin kung magko-close ba sa taas or mare-reject. Sa daily chart, medyo improving naman. Ayan, kasi dito kung titingnan natin, i-watch out natin yung 200-day, plus may confluence dito sa may horizontal resistance. So, it means there's a high chance na pagka nag-breakout to, ito i-retest guys. Okay. Ayan, kasi andyan yung 200 eh. So, yan po yung palaging tinitingnan ng mga traders, o yung ginagamit na pang filter. Okay. Yung 200 na yan.
So I think tapos na po tayo guys at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye bye and God bless.